bago po tayo mag-jump ng ibang buwan, no? Let's face what is in front of us, which is yung Holy Week. So, syempre, yun po ang ating pagninilay-nilayan po ngayon. Ano? So, this is the start of the week. So, syempre, we will start of the Holy Week. Syempre, we will also try to understand, no, ano ba yung week na ito. Why is it relevant or bakit siya mahalaga na celebration for us, lalo na sa ating mga Kristiyano. No? So, bago po yun, alam naman po natin na ito pong Holy Week, it's about what? It's about remembering the suffering of Christ. Tama po. No? So, siya po yung dahilan bakit po na meron tayong Holy Week. Bakit po natin inaalala yung kanyang pagsasakripisyo. Yun po yung tanong. No? Bakit ba kailangan natin alalahanin? And this day, Sunday, according to history, this is the start of that Holy Week Sunday. No? So, tingnan natin ano ba yung nangyari. Kung i-compare natin yung panahon na to sa panahon na yun, ano ba yung nangyari? Yung pinakaunang araw ng Holy Week nung time na yun, which is yung week kung saan si Jesus ay nag-suffer for us. No? So, pupunta po tayo sa Matthew 21 verses 1 to 11. So, ito po yung babasahin natin teksto ngayong umaga. So, maaari po pa tayong tumayo, no? At basahin po natin ng sabay-sabay itong Matthew 21 verses 1 to 11. Sige po, basahin po natin. Ready? 1, 2. Malapit na sina Jesus sa Jerusalem. Pagdating nila sa nayon ng Bethphage na nasa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang dalawa niyang tagasunod at sinabi, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang asno na nakatali kasama ang bisiro nito. Kalagan ninyo ang mga ito at dalhin dito sa akin. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hahayaan na niya kayo." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. "Sabihin ninyo sa mga naninirahan sa Sion na paparating ang kanilang hari. Pagpakumbaba siya at nakasakay sa asno, sa isang bisirong asno. Lumakad niya ang mga tagasunod at ginawa ang inuutos ni Jesus. Sinapinan nila ang mga ito ng kanilang mga balabal at sumakay si Jesus. Maraming tao ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Ang mga tao sa unahan ni Jesus at ang mga nasa hulihan ay sumisigaw, 'Purihin ang anak ni David, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Diyos." Ano po ito? Sorry. Naulit na. Hindi po ba? Maaari na po tayo po. So, habang nakaupo po tayo po yung mukha at magpasalamat po tayo sa Diyos sa kanyang napakayamang salita. Sige po tayo ay manalangin. Ama naming nasa langit, kami po yung nagpapasalamat sa mga salita na muli ay binigay mo sa amin ngayon, Panginoon. Lord, alam namin, taon-taon ay amin itong tinatalakay. Alam po namin, taon-taon namin itong inaalala, Panginoon. At sa pagkakataong ito, sa taong ito, Lord, dalangin namin na muli ay katagpuin mo kami, Panginoon. At hayaan mo po na matuto kaming muli sa iyong mga salita, whether this is new or this is already been discussed. Pero Lord God, dalangin namin, Panginoon, na alam namin ang iyong mga salita ay laging bago tuwing umaga, Panginoon. At alam namin may bago na naman kaming matututunan mula sa iyo. Hiling namin, Panginoon, na maging paraan ito upang maihanda ang aming mga sarili sa darating na pagninilay namin ngayong Lenten season, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. So, ang bago po yun, nais ko pong bahagi sa inyo, ewan ko po kung gano'n din yung tawag sa Christian, sa mga born again Christian. Pero sa Catholic, ang tawag po sa araw na ito ay Palm Sunday. No? O sa ngayon pa po yung Palm Sunday, next Sunday pa po yung Palm Sunday. Okay. So, hindi pa pala Palm Sunday. So, ang araw ng Palm Sunday is Palaspas, tama po? Tama po. Ngayon po, ano? Yan.
I believe next Sunday ay resurrection. Resurrection Sunday. Tawag Hindi ko alam po. Akala ko nahilo na ako. Hindi ako nagpalit. Wala kasi akong tulog. Ayan, so tama po, palaspas po ngayon. Sabi nga ng mga sa Catholic na yung palaspas, no? Yan, tama po. So, tingnan po natin, ano, bakit ito yung simula, no? Hindi po ba kayo nagtatanong bakit na kailangan may palaspas, bakit bakit pag inaalala natin itong araw na to, bakit may palaspas? Ano bang dahilan ng panahon na yun? Bakit ba nagpalaspas sila na hanggang ngayon ay yung mga kapatid natin sa pananampalataya, no, sa ibang reliyon ay gumagamit pa rin ng palaspas, no? At tingnan po natin, ano ba yung kahalagahan nito sa ating pananampalataya, no? Ang title po ng mensahe natin ngayon ay ang tunay na hari, pagkilala kay Jesus sa kanyang pagpasok sa Jerusalem. No? Ang konting context lang po, no? So yung pagkilala kay Jesus sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, ito po kasing araw na ito, nung panahon na yun, ito po yung araw na kung saan si Jesus ay dumating sa Jerusalem or sa Jerusalem, no? Kung saan din po nagsimula yung last week ni Jesus bago po siya hulihin ng mga Romans and to die on the cross. So this is the start of this week. So ano ba yung significant na nangyari during this day of that week, no? So bago po yun, no, this is right again the Holy Week, no? Kapag sinabi po yung Holy Week, ano po yung pumapasok sa isip nyo? Bawa, ano pa lang, January. Tapos, di ba, kapag Holy Week, hahanapin natin yan agad sa mga kalendaryo. Kailan ba yung Holy Week, no? Kasi kung minsan ang pumapasok po sa atin, yun yung unang mahabang bakasyon natin sa taon. Tama po? Di ba? So, dyan na po tayo magpaplano na ano ba yung pupuntahan natin. No? Isa nating kapatid, nagpunta doon ng South Korea. No? Nakakatuwa. At yung iba naman, syempre, it's a time para bumalik sa mga probinsya nila. No? At magpahinga sa kanilang mga pamilya at maghanap ng mga recreational activities, di ba? Nagsuswimming sa, naalala ko yung kwentuhan namin nung worker ni Ma'am sa Santo Niño, no? Yung mga ilog na pwedeng puntahan dito sa San Jose, sa Muñoz, diyan na kikiligo yung mga kababayan natin, no? At kaya lang yun ako nakakalungkot lang, no? Unti-unti po, yung Holy Week, nagbago po yung kanyang meaning para sa iba. No? Diba po, bilang mga Kristiyano, ang Holy Week sa atin, ito po yung panahon sana ng pagninilay at alalahanin yung naging sakripisyo ng Panginoon sa atin. Kaya lang, for others, no, sadly, nawala na po yung meaning na yun. At ang Holy Week ay naging isang bakasyon na lang. No? So sabi po dito, ang Semana Santa ay hindi lamang panahon upang magbakasyon o mag-outing. Ito ay panahon upang balikan at alalahanin ang naging paghihirap ni Jesus upang ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan sa langit. So, malinaw po na ito po yung tunay na rason bakit may Holy Week. Although yes, it's a very good opportunity to spend time with your family, to have a rest, no, from that very long stretch of work or study. But then again, babalik po tayo sa original reason, no? Bakit po may Holy Week? Bakit po kailangan natin itong gawin? Bakit may mahabang panahon tayo para mag-aral ng salita ng Diyos? At yun po ay ang pag-alala sa naging sakripisyo ng ating Panginoong Jesus para sa ating lahat. Para hindi po tayo, kapag abutan man tayo ng oras natin dito sa lupa, kapag tayo ay namatay na, ay hindi po tayo matatapon sa impyerno. Bagkus magkakaroon pa tayo ng isang buhay na mas maginhawa sa langit. No? So, dito po sa binasa natin kanina, meron pong 3 bagay tayong nais natin i-highlight. No? Pasensya na po, nakalimutan ko pala na i-highlight yung mga 3 bagay na ito kanina sa pagbabasa natin. Ito po yung 3 symbol. Ito po 3 bagay ito sa binasa natin kanina na may simbolo. No? Meron pong dahilan o meron pong sinasabi ang Panginoon Diyos sa atin sa 3 bagay na ito. Ito po yung asno, yung balabal, at yung palaspas. No? So number 1, ang sabi mo dito, ang asno
ay ang simbolo ng kababaang loob ni Jesus, o sa English, humility, no? Kababaang loob. Pangalawa ay yung balabal ay simbolo ng karangalan ni Jesus, no? Pangatlo, at ang pinakahuli po, yung palaspas na kanina po ay sinabi na rin natin. Ito po ay simbolo ng katagumpayan ng misyon ni Jesus. So isa-isahin po natin ito pong tatlong bagay na ito na laman ng binasa natin kanina na makikita rin natin sa mga pangyayari. Balikan po natin. Una po yung asno. Ang asno ay simbolo again ng kababaang loob ni Jesus, no? Sabi po sa Mateo 21 verses 45 na binasa natin kanina, pasensya, medyo manipis po pala yung panahon, no? Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo sa mga naninirahan sa Sion na paparating na ang kanilang hari. Mapagpakumbaba siya at nakasakay sa asno, sa isang bisirong asno. So, kung babalik po tayo 450 to 500 years ago, bago po mangyari ito nung time na yun, yung triumphal entry ni Jesus sa Jerusalem. Let's go back 450 to 500 years ago. So, 5 taon babalik po tayo. May isa pong propeta, ang pangalan niya po ay Zechariah, o sa Tagalog, Zecharias, no? Na, sinabi po niya, ito po mga salita na ito. Sabi po niya, sinabi ng Panginoon, sumigaw kayo sa kagalakan, kayong mga mamamayan ng Sion, ang lungsod ng Jerusalem, dahil ang inyong hari ay darating na. Matuwid siya at mapagtagumpay, mapagpakumbaba siya at darating na nakasakay sa bisirong asno. So nakita ninyo po, yung pong pagsakay ni Jesus sa bisirong asno papasok sa Jerusalem ay hindi po simpleng pangyayari lamang. Alam niyo po, kung babalikan natin yung mensahe kanina, di ba po, sinabi po ni Jesus dun sa kanyang mga alagad, sa dalawang alagad niya, na para kumbaga, kung ito yung Jerusalem, itong Munyos, nandun pa lang siya sa Talavera, sinabihan niya na yung mga alagad niya. Pumunta kayo doon sa Munyos, kumbaga, example lang naman po sa Munyos. Tapos pagpasok niyo doon, may makikita kayong bisiro na may kasamang asno na may kasamang bisiro, no? At yun yung kalagin daw nila, at kapag paparating na si Jesus, no, iabang nila, and then dun sasakay si Jesus. Pero kung isipin niyo po, Talavera yun. Tapos ito Munyos, paano malalaman ni Jesus na mayroong bisiro at asno sa Munyos kung gano'n siya kalayo? Paano niya nakita? Wala naman pong internet during that time, wala namang drone, di ba? So hindi niya po yun malalaman. So alam po yun ni Jesus. At nakakatuwa naman po ang kanyang mga alagad sumunod. Kung kayo po ba, bawa sinabi ko po na ikaw, andito tayo sa Munyos, na pumunta ka sa Jose. Pag kita mo dun sa arko ng San Jose, may bisiro dun, tsaka may asno, kunin mo. Pagka nagreklamo yung may-ari, sabihin mo, kinukuha ko, kailangan ko. Di ba minsan, pag naisip niyo po yun, di ba, parang magdadalawang isip talaga. Meron kayang bisirong asno kung makaabutan to? Di ba? O kaya, hindi naman akin yan, bakit ko kukunin? Baka magalit yung may-ari. Pero nakakatawa po yung mga disipulo, no? Hindi po sila nag-alinlangan na, sige yung Panginoon, sumusunod kami sa inyo. At may pananampalatayaan sila na meron talaga silang aabutang bisiro at saka asno sa lugar na yun, na sumunod sila, no? At isa pa pong bagay, no? Nakakatawa rin po dahil ipinapakita ni Jesus yung kanyang kapangyarihan na alam niya yung aabutan doon ng kanyang mga alagad, no? Sa pamamagitan po nito, malalaman talaga natin na si Jesus ay ang Mesiyas. Dahil kahit ang propetang si Zacarias, yun din yung ipinaabot na mensahe sa atin. Na bago pa man yun mangyari 500 years ago, pinulfil po ng ating Panginoong Jesus. Dito po ipinapakita talaga yung katuparan ng propesiya ng Panginoong Diyos para sa atin. So tingnan po natin bakit asno. Sa English po, donkey, no? So hindi po kasi masyado, ano ba yung common term ng ganito dito sa atin? Yung asno hindi kasi masyadong gamit, pero ito yung parang, ano ba? Nakalimutan ko na eh.
Pero mas may common term pa sa asno yung baka po may nakakaalam sa inyo, no? Ha? Nakalimutan ko na. No, si Makibao, kilala niyo ba si Makibao? Yun si asno. Ano ba yung si Makibao? Nakalimutan ko na eh. Basta yun. Siya yan, donkey siya. So, siya yung kabayo na parang mayroong disorder. Hindi siya lumaki ng maayos, kaya kung ikukumpara mo siya sa kabayo, maliit siya. Tapos yung mukha niya, parang hindi kaaya-aya para sa isang kabayo. Oo, tama, bansot, sabi nga ni Sir. No? Maliit talaga siya. So, tingnan natin yung difference ng asno at kabayo. So, bakit asno po yung sinakyan ni Jesus? Kung tutusin, kapag kabayo yung sinakyan mo, mas mukha kang hari. Tama po? Mas mukha kang kaganang-ganang. Kumbaga, nakasakay ka sa Mercedes-Benz sa ating pong panahon. Pero ang sinakyan po ni Jesus ay asno. Kumbaga sa panahon na yun, ang asno para kumbaga kariton lang. No? So, tingnan po natin bakit. Number 1, ito po ang asno ay simbolo po ng kapayapaan. Kasi kung titingnan niyo po, yung kabayo, saan po ba siya ginagamit during that time? Ginagamit po siya sa pakikipagdigma. Kung saan yung panahon po yun, talagang pakikidigma po yung paraan para maipakita mo sa ibang nasyon na mas malakas ka. Dahil noong time po na yun, ang kalakaran po talaga is paramihan po ng masasakop na area. So, ang kabayo, simbolo po siya ng war o pakikidigma. Samantalang ang asno, syempre, hindi naman yan ginagamit sa war. Mas simple siya, no? At siya ay simbolo ng kapayapaan. Pangalawa, ito po ay simbolo ng kababaang loob. Again, ang kabayo po ay simbolo po ng lakas. Alam naman po yung kabayo, di ba, may mga magagandang kabayo, talagang matipuno yung itsura, tama po. Talagang muscle-muscle. Kasi iba talaga din tinitraining po para sa war. Talagang pinagsuswimming sila against the current ng river para mas mukhang malakas sila. Tapos pinapalaki lalo yung katawan nila. Pinapakain ng maganda. Kaya po simbolo siya ng lakas at kataasan. Samantalang ang asno ay simbolo po ng kababaang loob. Dahil ang asno, hindi po yan pinaggagawa ng mabigat na trabaho. Yun lang po kaya niya. Kasi nga maliit siya. No? At di siya katulad ng kabayo. So, nakita po natin yung difference ng asno at kabayo. Bakit doon? Kaya nga po, nung panahon po na yun, may mga tao po na hindi naniniwala na si Jesus ang Mesiyas. Bakit po? Kasi nga po, iniisip nila yung Mesiyas o yung tagapagligtas nila. Di ba pag sinabing tagapagligtas, hero? Sino bang hero dito yung nakasakay sa di ba? Sa kariton? Meron bang hero na nakasakay sa kariton? Wala naman, di ba? Usually ang hero nakasakayan sa motor na maganda, kotse na maganda, o kaya lumilipad sila, di ba? Something extraordinary. Pero nung time po na yun, nakita nila si Jesus, siya ay simpleng tao lamang. No? Siya ay tao lamang na nakasakay sa asno, no? Na hindi naman marangya yung suot, hindi rin naman po sobrang matipuno yung katawan. Kaya po marami po ang nagtataka at nagdadoubt kung si Jesus ba talaga yung Mesiyas during that time. No? Pero pinapakita po sa atin dito na ang Panginoong Jesus ay for the many. Para sa masa. Siya po ay nagpunta rito para sa ating lahat. At siya po ay mababa ang kalooban. No? Hindi po niya nais na magmataas sa atin. Ipinapakita po niya na gaya natin, naranasan niya din na maging tao at alam niya po yung nararanasan natin. Yan po ang nais ng Panginoon Jesus. Bakit nais niya maging magkaroon ng mababang kalooban? No? Alam niyo po, naalala ko po nung high school ako. First year high school po ako. No? So, naalala ko po na nasa hallway kami, nakatambay kami ng kaibigan ko. Kwento lang po ito, pero totoo po ito. Bigla po, hindi po ako nag-invento, Dumaan po yung isang teacher. Kaya lang, na po kasi ng Biyernes. Di ba po pag Biyernes, Ate Grace, minsan yung teacher naka-civilian na lang. No? At, nung nakita ko siya, humarap ako sa kanya, tsaka ako siya binati ng good afternoon, ma'am. Sabi ko kung gano'n, bait, no? Good afternoon, ma'am.
Pag yung kung ganun, sabi ko bakit parang hindi to teacher kasi na nga naka-civilian. Tapos biglang pumasok sa isip ko, ay nakakahiya naman kung binati ko siya ng good afternoon ma'am, pero hindi naman pala siya teacher. Kaya nung pagbawa kong ganun good afternoon ma'am, napasabi ako ng teacher po ba kayo? Sabi ko ganun. Yan no, di ba? Ako pala yan. Good morning teacher, pero teka teacher po ba kayo? Tapos, umiinom kasi siya ng tubig noon. Umiinom siya ng tubig, binati ko siya. Tapos nung pagbati ko sa kanya ng good afternoon, magbunan lang siya. Tapos nung sinabi ko na teacher po ba kayo, bigla siya nakatigil ng ilong. Buti na lang, di na naidura sa akin ng tubig, no? Tapos sabi niya sa akin, hindi mo ba ako kilala? Sabi niya gano'n, no? Pardon naman ma'am, ano? Kasi, first year pa lang po ako nun eh. No? High school, wala po ako masyadong kilalang teacher. At alam niyo po, ang nangyari siyempre, hindi ko nga alam kung galit siya o natatawa siya, inakbayan niya lang ako, hindi ko ba kalala, ako si ganito. Tapos, teacher ako sa ganito, ay ganun po ba nga, tapos okay na, umalis na. So, nakakatawa po yung pangyayari. No? Pero alam niyo po, 2 years after, no, third year high school, naging teacher ko po siya sa English. At sobrang dami ko pong natutunan sa kanya. No, napaka galing niyang guro at sa English po yun. At I'm really inspired sa kanyang passion po sa kanyang mga estudyante. So, ang realization ko po doon, hindi pala pwede mong ibase sa suot o yung sa nakikita mo, yung pagiging teacher, no? Kundi sa mga bagay na pwede niyang ituro sa atin, no? So again, hindi po pala tayo pwedeng magbase sa nakikita natin sa suot ng teacher kung paano siya bilang tao or bilang guro, no? Kundi sa mga bagay na pwede niyang ituro sa atin. The same way po, no, hindi natin maaaring sukatin yung kadakilaan ni Jesus base sa kanyang appearance o base sa asno na kanyang sinasakyan, kundi sa pamamagitan po ng pag-alam dun sa kanyang sakripisyo para sa atin. If we are not aware man lang kung sa sakripisyo ng Diyos o ng Panginoong Jesus sa atin, di ba hindi natin titingnan si Jesus bilang Mesiyas, kundi titingnan natin siya bilang isang tao na nakasakay sa asno. Pero kung alam po natin yung bigat ng sakripisyo ng Panginoong Jesus, we will not judge Him. Or even those people during that time, those people might not judge the Lord just because He is riding a donkey. No? Kung alam lang nila, nung una pa lang, yung magiging sakripisyo ni Jesus para sa kanila. No? So yun po yung una, no? Yung asno. Ang simbolo po ng kababaang loob ng Panginoong Jesus. So, tingnan po natin yung pangalawa. Ang balabal o simbolo ng karangalan ni Jesus. So, sabi po dito sa Mateo 21 verses 7 to 8. Dinala nila ang asno at ang bisiro nito kay Jesus. Sinapinan nila ang mga ito ng kanilang mga balabal at sumakay si Jesus. Maraming tao ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. So, doon muna po tayo sa balabal, no? Or sa English, cloak. Cloak pala, cloak. I believe ito yung parang nilalagay nila sa ulo. Para sa mga babae, to cover their heads, your hair nila. No? At sa mga lalaki, parang ano din siya, protection din sa init. No? So, ito pong balabal, ito ay nagpapakita po, yung nilatag po nila yung balabal, ito po ay nagpapakita ng paggalang na tulad sa isang hari. Alam niyo po yung red carpet sa Hollywood. O kaya pag may mga awarding ceremonies. O kaya sa kasal, di ba? Pag kakasal ka, ano yung nilalatag, di ba? Carpet din. Minsan pula, pero madalas pula po, naging green ba? Depende. Pero alam ko pula eh. No? Pula, tapos kapag basta may mga event na may mga importanteng tao na dadalo, meron pong nilalatag na red carpet o carpet. Tama po? At during that time, yun po yung gustong gawin ng mga tao.
Ang gusto po nila, ang apakan ng Panginoong Hesus ay hindi madudumihan yung kanyang mga paa. Kaya po naglalatag sila ng cloak o nilagay nila lahat, tulong-tulong, yung mga balabal nila para ang dadaanan ng Panginoong Hesus ay parang ingrate. Kasi nga po, ang tingin nila kay Jesus, siya yung tagapagligtas talaga para doon sa mga naniniwala po sa Kanya. Pero, syempre, may mga Pariseo, may mga ibang Hudyo, hindi po sila naniniwala, hindi sila nakijoin. Pero yung mga naniniwala, nilatag nila yung cloak nila o yung balabal nila. No? Bilang, again, to honor, no? Bigyan ng paggalang ang Panginoong Jesus. Ito ay simbolo ng pagpapasakop at pagsamba ng mga tao kay Jesus. No? Pinapakita nito ang pagkilala nila kay Jesus bilang Mesiyas o yung tagapagligtas. Alam niyo po, ginawa din po ito dun sa 2 Kings 9 verse 13, no? Kay Haring Jehu, no? Sabi dito, nang marinig ito ng mga opisyal, tinanggal nila ang mga balabal nila at inilatag sa hagdanan para kay Jehu. Pinatunog nila ang trompeta at sumigaw si Jehu na ang hari. So nakita niyo po, ginawa po yung paglalatag ng hari. Wala nga silang carpet, no? Ang ginawa nila, improvise. Yung kanilang balabal, nilatag nila. Para po, yung tatapakan ng bagong hari na tinalaga na si Jehu ay malinis, no? Ito po ay simbolo ng kanilang pagrespeto at paggalang kay Jehu. Ganon din po yung dahilan bakit nila ito ginawa kay Jesus, no? Sorry. Yun din yung dahilan bakit nila yung ginawa kay Jesus. Dahil gusto nila ipakita yung kanilang adornment sa Panginoong Jesus na ganito kahalaga sa amin, Panginoon. Kaya namin ilatag yung sarili namin balabal. Kahit tapakan mo ito, okay lang. Basta wag marumihan yung mga paa mo o yung mga sandalyas mo. Yun po yung dahilan ng paglalatag ng balabal, no? Ngunit, pansinin po natin, no, na ang bawat isa ay sinakripisyo nila yung kanilang sariling balabal para lamang mabigyang papuri ang Panginoon, no? Hindi lang po isa, bawat isa po na mananampalataya. Kung ano man yung kaya nilang ilatag na balabal, inilatag nila ng mula sa puso nila, no? Sabi po sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Diyos. So, if you will try to look at it deeper, no, yung ginawa po ng mga taong ito, ng paglalatag ng balabal, kumbaga, inialay po nila yung sarili na yung meron sila para sa Panginoon. And the same way, the Lord is asking us, no? Ang sinasabi ko ng Panginoon, can you lay down your life for me? Can you offer something to me that cost you a lot? No? Because this is the symbol of our faith in Him. Ito yung simbolo kung bakit kung gaano kalalim yung pananampalataya at pagtitiwala natin sa Diyos, no? Tayo po sa sarili natin, no? Nagagawa po ba nating isakripisyo yung ating oras para sa Panginoon para lang makapag-attend ng Bible study, makapag-attend ng mga Sunday services? Are we able to kaya ba natin ilaan yung oras natin na yun na siguro may mga bagay tayo kailangan unahin o gawin? Pero, if God is calling us to spend time with Him, are we tumutugon ba tayo? Napaka-precious ng time, di ba? Sabi nga, time is gold. Pero, sa simpleng pag-attend lamang po natin ng Sunday services, ng Bible studies, the Lord is pleased, no? Ito po yung simpleng paraan ng pagbibigay ng papuri natin sa Panginoon, pagde-devotion, no? At lahat po ng ito. Kung ang bagay nito ay inaalay natin sa Diyos, ito po ay kinalulugdan ng Panginoon. At ito po ay simbolo ng pag-aalay natin ng sariling buhay natin para sa Kanya. No, hindi man literal na buhay, pero yung meron tayo, ito po ay simbolo pa rin ng pag-aalay natin ng mga bagay na pwede natin ibigay sa Panginoon mula sa atin.
Sabi po dito sa Lucas 6:46, bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon gayong hindi naman ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko? Hindi po pwedeng sa salita lang tayo naniniwala na ayo, nagtitiwala ako sa Diyos, no? Na hindi niya ako pababayaan. No? Siya ang bahala sa akin, sabi niya sa Matthew 6:33, siya walang unahin ko. No? Unahin ko lang siya palagi, ibibigay niya lahat ng pangangailangan ko. Kaya lang nung dumating na oras na para papiliin ka kung ikaw ba ay mag-aaral o a-attend ng Bible study ni Kuya Leonard. Pasensya na Kuya Leonard, busy po ako. Hindi, biro lang po yun. No? Buti na lang, wala yung mga disciple dito. Buti yun. Actually, sinadya ko po. Hindi, joke lang. Yan, biro lang po. No? So, ang ibig lamang po sabihin ito, ng Panginoon dito, hindi lang po pwedeng sa salita lang tayo nasasabi natin na, Kristiyano ako kasi umatin ako tuwing Sunday. Kristiyano ako kasi umatin ako sa mga gawain namin sa church. Kailangan, mas madaling makita sa Kristiyano yung bunga ng kanyang pananampalataya base sa kanyang mga aksyon at sa kanyang mga gawa. Kung meron pa talagang transformation, sabi nga nila. Tsaka isa pa po, yung sinasabi nilang committed ka pa rin kahit inconvenient na. Kumbaga, pipiliin mo pa rin na maglingkod sa Panginoon kahit minsan meron kang feeling mo kailangan unahin kaysa doon. Parang feeling mo mas importante yun kaysa sa Panginoong Jesus. Dito na po yun, makikita natin. No? Kung nananatili ba yung ating pananampalataya kahit inconvenient na yung mga nangyayari sa ating paligid. Kahit mahirap na. Maniniwala pa rin ba tayo kahit mahirap na? Maniniwala pa rin ba tayo sa Panginoon Jesus kahit na may mga problema na? No? Diyan po masusukat yung ating pananampalataya. Sigurado po nakaka-relate po kayo dito, no? Sa mga taong maraming kaibigan, no? Alam ko po lahat naman tayo may mga kaibigan, no? Kahit na hindi marami, pero may mga kaibigan tayo. Pero tandaan, di ba po, sabi nga nila, kung sino yung sa panahon ng pangangailangan ay nananatili, sila lang yung tunay na may malasakit talaga sa'yo. Tama po? Kasi, mahirap pong magstay sa sitwasyon na alam mong mahihirapan ka, lalo na kung hindi mo naman yung problema. Tama po? May problema din akong sarili eh. Bakit pa ako makikigulo sa problema mo? Alam ko naman kaya mo yun, naniniwala ka naman sa Diyos. Pero tandaan ko natin, yung mga tunay na may concern sa'yo o nagmamalasakit sa'yo, kahit problemado ka na, kahit iniwan ka na ng lahat, sila pa rin yung mangangamusta sa'yo, kamusta ka na? No? Tara muna, magsimba muna tayo ulit. Huwag mo nang isipin yan. No? Ang Diyos ang bahala dyan. O kaya, in any way, materially or financially, they can help you kung meron sila or God is convicting them to help you. Diba? So, ganun din po sa Panginoon, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Yung tunay na mananampalataya, no, ay hindi lamang naglilingkod kapag convenient o pasok sa schedule nila. Kahit po mahirap na, kahit na punong-puno na yung schedule natin, we will still choose to make time for the Lord. Not because we are obliged to do it or napipilitan tayo dahil nakakahiya kila Mang Tere, kila Sir Jeff o kung kanino man, kundi dahil personal nating desisyon na piliin ng Diyos. Kasi araw-araw pinipili po tayo ng Diyos. Araw-araw pinipili po tayong mahalin, patawarin at kalingain ng Diyos. Araw-araw po niya pinipili na masinagan tayo ng araw, na magkaroon tayo ng hangin na hihingahin, ng tubig na iinumin, na pagkain na kakainin. Araw-araw po yung pinipili ng Diyos para sa atin. Pero ang tanong po sa atin, kaya ba natin piliin ng Diyos palagi? At kung tunay ba akong sumasamba sa Diyos, sinusunod ko ba ang mga utos niya? Pinakahuli po, yung palaspas, no? Ito ay simbolo ng katagumpayan ng mission ni Jesus. So, hindi ko pala siya nalagyan ng picture. Yan. So, sabi dito sa John 12:13. So, ito po kasing triumphal entry na to, yung kwento na binasa natin kanina sa Mateo. Binanggit din po siya sa libro ni Marcos, ni Lucas, at ni Juan.
No? So, syempre, iba-ibang tao ito, iba-iba sila ng point of view. May mga salita na ginamit yung isa na hindi ginamit ng isa, o ganito, ganyan. Si Juan, dito niya po, di ba po, di naman natin nabasa yung palaspas kanina. Pero dito po kay Juan, binanggit niya po yun. Sabi niya po dito, kaya kumuha sila ng mga palaspas at sinalubong si Jesus. Sumisigaw sila, purihin ng Diyos, pagpalain ng dumarating na ito sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain ng hari ng Israel. No? So kanina po, doon sa binasa natin, kanina, kahoy mula sa, tama ba, kahoy. Na kumuha sila ng mga kahoy sa mga puno. Yun po yung ginamit na term nila, Mark, Luke, and Matthew. Pero si John, ang ginamit niya po is palaspas. No? So bakit? Bakit palaspas? No? Ito po ay simbolo ng katagumpayan para sa mga Hudyo na karaniwang ginagamit sa mga selebrasyon. So during that time, yung mga Jews o yung mga Hudyo, sila, yung grupo na yun, na dominant on that area, kapag may celebration, and syempre may victory na nangyari siguro, ng victory from war, nakapagsakta naman sila ng bagong lugar, sasalubungin nila yung mga nakipagdigma, yung mga tao na ito na parte ng celebration na may palaspas. Kasi po ito ay simbolo ng katagumpayan para sa kanila. Kumbaga siguro sa atin, ang ginagamit natin siguro yung mga party poppers o yung mga lobo. Simbolo po yun ng katagumpayan. Pagse-celebrate ng katagumpayan. No? At during that time, ginamit din po nila ito sa pagdating ni Jesus. They are celebrating something. And what is that? Ano kaya yung pinagdidiwang nila? Dumating lang naman si Jesus. Ano po yun sa tingin nyo? Bakit kaya sila masaya? No? So kung isipin nyo po, mula kay Abraham hanggang bago dumating si Jesus, I believe it's about 2,200 or 2,000 years ata. Nilang hinintay yung sinasabi na yun na magiging tagapagligtas nila. Kasi nga po, ang Israelites o yung mga Jews, they have suffered countless na pagkadapa sa kanila pong history. Diba? From Egypt, diba? Na under sila ng Egypt, they were oppressed. Ano pa yung Babylon? Kung ano pa, di ba? Na-redeem sila, pero matigas kasi ulo nila, kaya hayaan ng Diyos na madapa na naman sila, may bago na naman sasakop sa kanila. Ganun po yung cycle ng buhay ng mga Israelita. Pero, ang common po sa bawat propeta na sinesend sa kanila, ay lagi lang sinasabi na mayroong darating na tagapagligtas. No? Meron kayong pag-asa. May darating na Mesiyas sa lahi ninyo, no, na magliligtas sa inyo. So, kung ikaw yung Israelite o yung Jew na yun, na you have seen history, kumbaga sa Pilipinas, nakita mo na ilang presidente na yung dumaan, wala nang nakakapagpaangat ng buhay natin. Parang minsan, siguro, kung iisipin mo pa, wala na tayong mag-asa. Ganon din po yung nararamdaman ng mga Jews o ng mga Israelite during that time. Sabi ng tagapagligtas, kailan ba yung darating? Wala naman kami nakikita. No? Siguro kapag dumating yung Mesiyas na yun, yung tagapagligtas na yun, siguro mayaman siya kasi kailangan namin ng maraming pagkain, ganito, ganyan. Siguro nakasakay siya sa magandang kabayo kasi nga mayaman siya. O kaya matipuno yung katawan niya kasi nga tagapagligtas siya. Ganun po yung nabubuo siguro na mindset sa mga Israelita. Kaya nga po, sabi ko nga kanina, nagulat po sila nung ang dumating ay si Jesus na nakasakay sa asno. At din nga po, hindi naman po ganun kamatipuno ang Panginoon Jesus based sa history. No? At kaya po sila nagdiriwang kasi nga po dumating na itong tagapagligtas nila at naniniwala po sila na si Jesus yun. Based dun sa mga nakita nilang himala na ginawa ng Diyos at sa pagkilos po ng banal na Espiritu. No? At meron po silang sinisigaw, yung purihin ng Diyos o sa ibang translation, Hosanna, Hosanna. Narinig niyo po ba yun? Hosanna, Hosanna. Sa kaitaasan. Diba? Narinig po natin yan sa di ba? Sa mga simbahan, kinakanta nila. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Mga ganun, di ba po? Tapos tayo naman mga born again, Hosanna. Di ba ganun yung atin, di ba? So ano ba yung meaning ng Hosanna? So nalaman namin ni Mark na ang Hosanna pala sa
sa Greek, tama ba Greek, Mark? Ay Oshana. Natawa kami ni Mark. Oshana. Sino Lord? Sabi namin. Hindi, biro lang po. Biro lang po. Oshana. Diba? Oshana. Ibig sabihin pala nun ay iligtas mo kami. Save us. No? Iligtas mo kami. Kasi nga, they were expecting a Savior. And they were shouting, Lord, iligtas mo kami. No? Jesus, iligtas mo kami. Purihin ka, O Diyos. Pagpalain ang dumarating na ito sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain ng Hari ng Israel. Yun po yung sinisigaw nila. So nakikita niyo po yung pananampalataya nila dun sa mga naniniwala. Ano po? Sinisigaw talaga nila. They are proclaiming that He is the Savior. Sabi po dito sa Awit 1:18-25-26, ito po yung parallel dun sa ginagawa ng mga taong iyon during the time, yung pagsigaw po ng kanilang papuri. Sabi po dito, Panginoon, patuloy niyo po kami iligtas. Pagtagumpayin niyo kami sa lahat ng aming ginagawa. Pinagpapala ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Pagpalain sana kayo ng Panginoon mula sa kanyang templo. Ito pong pangyayari na ito, sinulat po ni, I believe ni David, or one of those writers or authors ng Psalms or ng awit. Again, hundreds of years ago. But how did it happen na itong mga tao ito, they also did and shouted the same praises when they have encountered the Lord. When they have seen the Savior enter Jerusalem. No? It is really again a fulfillment of a prophecy. Ibig sabihin, isa na naman pong propesiya ang natupad ni Jesus nung nangyari ito. So ano ba yung isa pang bagay na pinagtagumpayan ni Jesus na we are not sure if ito ba talaga yung kanila is yung spiritual battles natin. Isa sa mga bagay na muli na pagtagumpayan ni Jesus na siya rin sineselebrate natin bilang mga Kristiyano kapag Holy Week. Sabi po din sa Colossus 3:15, doon din sa krus nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. So nakita po natin, yung pagkamatay po ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ito po ay simbolo na nagpapakita na nang wala na pong habol ang demonyo at si Satanas sa atin, sa buhay natin. Bakit? Dahil kung pipiliin po natin maniwala sa Panginoong Jesus, hindi na po tayo matatapon saan? Sa impyerno, tama po. Kung gayon, nilupig niya. Nilupig ng Diyos yung mga espiritu na namumuno at may kapangyarihan sa impyerno at pinakita po niya sa lahat na ito ay bihag na niya. Wala na pong kapangyarihan itong mga demonyo ito at mga gawa ni Satanas sa atin. To tell us na tayo bilang mga Kristiyano na hindi ka na magbabago, hindi ka mapupunta ng langit, masama kang tao, ganyan ka na habang buhay. Wala na pong kapangyarihan ng mga salitang ito sa atin bilang Kristiyano. Dahil ipinakita ng Diyos na wala na pala silang magagawa. Dahil nasaan na po tayo? Nasa kamay na po tayo ng Diyos. At sabi nga po sa John, walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos at sa kamay ni Jesus. Kaya huwag po natin isipin na ako ba'y ligtas na, ako ba'y mapupunta sa langit. Kung tayo po ay naniwala sa Panginoon Jesus na siya talaga po ang tagapagligtas at namatay siya para sa atin bilang ating sariling Diyos at tagapagligtas, huwag po tayo mag-alala. Kung ito pong pananampalataya na yun, na mayroon tayo ay sapat na para makasigurado tayo na balang araw ay makakasama po natin ng Diyos sa langit at ang ating lahat ng mga mahal sa buhay. Sapagkat again, nilupig na po ng Diyos itong mga gawa ng kaaway sa atin. Yan. So, sa tatlong bagay po na yan, mali. Ito muna po. Ito po yung tanong sa atin, application po natin ng last point sa palaspas. Sabi po dito, nauunawaan ko ba na ang katagumpayan ni Jesus ay ang pagwasak niya sa kapangyarihan ng kasamaan sa aking buhay? So, bilang mga Kristiyano, kailangan po natin maunawaan na yung sakripisyo po ng Panginoon Jesus ay sapat na upang lupigin ang lahat ng kasamaan na namumuhay sa ating buhay. Wala na po tayong kailangan gawin.
No? Kailangan lang po natin manalig at manampalataya at hayaan po natin ang Panginoon Jesus na maging hari at tagapagligtas natin. Again, palikan po natin tatlong bagay, no? Na dapat nating tandaan sa triumphal entry po ng Panginoon Jesus. Number 1, yung asno. Ito po ay simbolo ng ano po? Kababaang loob ni Jesus, no? Pangalawa po yung balabal. Ito po ay simbolo ng karangalan ni Jesus. At pangatlo po at pinakahuli, yung palaspas, ang simbolo ng katagumpayan ng misyon ni Jesus. Bilang panghuli po, no? Bilang panghuling slide natin. Sabi po dito, sa panahon ito ng pagsasaya, no? Nawa matagpuan po natin ang ating mga sarili na magninilay pa rin sa dakilang sakripisyo ng Panginoong Jesus para sa ating lahat sa krus ng Kalbaryo. No? Huwag po natin kalilimutan na ang Holy Week ay isang mahabang time to remember yung lahat ng dinanas na sakit ng Diyos ng Panginoong Jesus para sa atin, para tayo po ay maligtas. No? It is necessary. No? Kasi mahal po tayo ng Diyos. Kailangan po itong mangyari. Kailangan po niyang magpakasakit. Kasi kung hindi niya po ito gagawin, sa impyerno po tayo lahat. No? Kasi hindi po matutubos yung kasalanan natin. Lahat naman tayo ay makasalanan. Therefore, we deserve to be there. But hindi na po yun ginawa ng Panginoong Diyos. Kasi siya na yung sumalo ng parusa na dapat ay para sa atin. And we should always remember and honor that sacrifice that He did for us. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Panginoon, salamat po sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming lahat. Naniniwala kami, Panginoon, na ang mensaheng ito ay bunga ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu, hindi po sa sarili naming karunungan, hindi po sa sarili naming kalakasan. Dahil kung tutusin, Panginoon, ay limitado na nga ang aming kakayanan. Limitado ang impormasyon na kaya namin ipasok sa aming isip at ang mga salita na aming kayang sabihin. At hindi kami rin karapat-dapat na magbitaw nito kung tutusin dahil kami mismo ay makasalanan at nakagawa kami ng mga bagay na labag sa iyo. Pero Panginoon, nais namin papurihan ang iyong pangalan, ang banal na Espiritu, ang iyong Panginoong Jesus na siyang naging daan para matutunan namin, Panginoon, ang mga bagay na ito. Panginoon, nagpapasalamat kami sa oras na nilaan ng bawat isa. Alam namin, Panginoon, na may mga bagay silang nais gawin, mga nais unahin, pero Panginoon, salamat dahil pinili nila sa lugar na ito. Pinili ka nila sa araw na ito, Panginoon. Kaya Lord God, dalangin namin, Panginoon, patuloy namin maalala itong mga bagay na ito. Ang asno, na simbolo po ng kababaang loob ni Jesus. Ang balabal na simbolo ng karangalan ng Panginoon. At ang palaspas na simbolo ng katagumpayan ng inyong misyon, Panginoon. Panginoon, salamat dahil ang plano mo, ang great redemption story mo ay natupad na sa pangalan ni Jesus. Salamat dahil kahit hindi kami karapat-dapat sa mga bagay na ito, pero ginawa mo kaming karapat-dapat sa piling mo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Dalangin namin, Panginoon, na itong mga salita na ito, ang ginahagi mo sa amin ay laging manatili sa amin. At maging daan ito para hindi na namin piliin bumalik sa kasalanan o sa mali. Dahil mahal ka namin, Panginoon. Ayaw ka namin ma-disappoint, ayaw ka namin magalit, ayaw namin na magkaroon ka ng ibang kaagaw sa amin, Panginoon. Nais namin na paglingkuran ka ng may katapatan at sabi nga po kanina, ng may integridad, Panginoon. Patuloy mo kaming turuan, ikubli sa iyong lilig, Panginoon. At lalo nawa, lagi namin matagpuan ang aming mga sarili na kinakausap ka sa pamamagitan ng panalangin, na ibabasa ng iyong mga salita at umaawit para sa iyo, Panginoon. Sapagkat ito lamang ang paraan upang makasama ka namin palagi sa presensya, Panginoon. Salamat, Panginoon. Muli, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Diyos at pagpagligtas sa Panginoon Jesus. Amen.